Ang nawawalang sapatos ni Kulas. Nasa katamtamang estado ng pamumuhay ang pamilya ng batang si Nicolas Cruz. Mas kilala siya sa kalye Sampaguita bilang si Kulas, 10 taong gulang na anak ni Mang Julio at Aling Vina. Nagtatrabaho sa isang pagawaan ng mga kasangkapan sa bahay ang ama ni Kulas, samantalang kahera naman isang tindahan ng kanyang ina. Leon, bilisan mo na riyan, nariyan na ang iyong school bus, sabi ni Kulas sa nakababatang kapatid habang tumatakbo siya palabas. Natapos ang kalahating araw ng klase at hinatid na pauwi sa kanilang bahay sina Kulas at Leon. Pagdating nila sa sala, nagulat siya na may karton na naglalaman ng bagong sapatos. Inay, kanino po itong rubber shoes? Tanong ni Kulas sa ina. Ngumiti ang ina niya at sinabihan siyang sa kanya iyon. Bagong rubber shoes at mukhang mamahalin ang binili ng ina ni Kulas para sa kanya. Kinabukasan, sinuot niya ito papuntang paaralan dahil sakto naman napiin nila. Isang araw habang tinatali ni Bina ang sintas ng sapatos ng anak ay nagtaka ito. Anak, bakit ang lumang rubber shoes mo ang suot mo? Hindi ba binilhan ka namin ng ama ng bago? Tanong ng ina sa bata. Hindi sumagot si Kulas at nagkataon namang bumusina ang sasakyan na maghahatid sa kanya sa paaralan. Humalit ito sa ina niya at dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Pagkalipas ng isang linggo, napansin ni Mang Julio na tila banlumang sapatos ang isinusuot ng anak ng si Kulas. Vina, hindi nga ba at binili ng bagong sapatos ang iyong anak? Bakit parang lumang sapatos pa rin ang kanyang ginagamit? Hayaan mo. At tinanong ko kay Kulas mamaya pag uwi niya. Ang sagot ni Aling Vina sa asawa. Kinahapunan, nakarating na ang mga bata. Minasdan ni Aling Vina ang sapatos ni Kulas at napatunayan niyang tama nga ang asawang si Julio kaya kinausap niya ito. Anak, binilhan kita ng bagong sapatos, hindi ba? Bakit luma pa rin ang iyong sinusuot mo? Tanong ni Aling Vina sa anak. Nagdahilan si Kulas na nakalimutan niyang may bago siya pala sapatos. Inutusan siya ng ina na kunin iyon at dalhin ito sa kanya. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin siya bumabalik. Pinuntahan ni Aling Vina si Kulas sa kwarto at nadatnan niya palakad-lakad si Kulas at balisa. Tinanong ulit niya ang anak tungkol sa sapatos. Pang-apat na pares ng sapatos na iyon na binili para sa kanya ngayong taon. Inay, patawad. Binigay ko po sa kaibigan ko sa labas ng paaralan ang bagong sapatos na ibinili ninyo para sa akin. Pagtatapat ng bata. Walang mali sa pagbibigay, anak, pero sana inisip mo rin na binili namin ng ama mo iyon para sa iyo. Nagsinungaling ka din sa akin, ang sabi ni Aling Vina sa anak. Humingi ng patawad si Kulas at nangako sa ina na papahalagahan na niya ang susunod na mga sapatos at mga gamit na ibibigay sa kanya ng ina at ama. At higit sa lahat, nangako rin siyang hindi na siya muling magsisinungaling.